Ayan guys, hawak na natin yung sample ng Universal Sub ESP32 version 1. LAN module niya is andito na. Nilagyan ko siya ng LCD. And then, meron siyang RGB lights para signature na ni Sir Paulo. Meron din yung yung ultimate custom board ng ganyan. Ayan. So, ito, pakita natin na madali lang siyang i-flash at madali lang siyang gamitin. Pakita ko sa inyo yung yung iba-ibang setup na ginagamit namin sa sub-bendo. Wi-Fi 5 sub-bendo and Wi-Fi sub-bendo. So dati ito yung yung modified na back converter. So sasalpak mo na lang dito yung yung power supply ng ESP. Mapa 8266 man yan o 32 ESP32. Sasalpak mo na lang siya dito, then lagyan mo siya ng adapter dito, lagyan mo siya ng ng coin slot dito. So yan na, gana na siya. So kita niyo naman kung gaano siya ka-bulky, o di ba, daming dikit-dikit, solda-solda. And then syempre pumunta kami ng ng baseboard. So baseboard, yan, ESP32 pa rin. Yun nga na, type C. So ayan siya. Then dito na namin nilagay yung yung relay niya or yung MOSFET para hindi siya bulky masyado. Pero kung titignan niyo siya is yung height niya is medyo mataas pa rin, no. So ayan. So, of course, yung mga nagtatanong, may mga nagtatanong dun sa channel na sa channel na daw yung, or dun sa page, I should say, kung daw yung nasa likod is yung MOSFET po yan. Ayan po. Yun yung nagsisilbing relay niya. So, ito po yung yung baseboard. And then, ginawa namin is yung sariling gawa ba, sariling custom board. So ito po is syempre magsosolda ka pa rin, susolda-solda ka pa rin dito. And wireless lang siya, hindi siya pwedeng wired. Okay, so kung may dadagdag ka, kailangan mong magtusok dito ng JST o kaya DuPont. Pero mas pinipili namin yung JST usually kasi mas makapit siya over dun sa DuPont. Minsan yung DuPont naglulus. Okay, so yun, tip na lang yun sa inyo. And then dito sa sarili naming custom board kasi is bulky siya. Tapos ang daming daming yan, tsetseburetche, daming dikit-dikit. And pag nag-troubleshoot ka ng wiring mo is less wiring siya, pero dun sa mga solda-solda kailangan mong baklasin to lahat. Yan. So ESP32 pa rin yan versus ito po yung sa yung sa, so wireless din to guys, wireless. So yung mga kinakabit natin dito usually wireless din. And lastly ito po yung sinasabi namin sa inyo na ultimate sub-bendo. So ito siya is USUB 3255V1
32 kasi ESP32 ito siya. Itong ESP32 na to. Ito kasi guys is 30 pins to. 30 ba? Yes, 30. Ito kasi is 38 pins. So ito siya. Yan, yung ESP32. And then yung back converter mo, ayan. Ito siya. And then meron kang type C dito. Type C, ito siya, type C. Then 12 volts yung barrel jack, and then yung terminals, ito terminals 12 volts, di ba? Ayun. And then itong LAN niya guys is the LAN module W5500. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan siya, W5500 yan. So yung sa isa doon sa isa is yung LAN module na LM. Then meron tayong dito, USB ports na wala dito. Wala dun sa mga DIY. Pero yung USB port niyan is meron dito sa yan. USB port ayan. Pero isa lang. 'Di ba? Isa lang. Dito dalawa. Kasi naka-pattern ito sa sa Orange Pi 5. Kita niyo may butas pa siyang dalawa. Orange Pi 5 na board 'yan. And then meron kang ito yung lalagyan mo ng and this side is 12 volts out ulit. Then running and flash ng RGB. And meron ka ditong bill acceptor. Ito nilalagay. Parang ilalagay mo lahat yung wires niya gamit ang mas safe kasi kapag naka-crimp siya sa ferrules. Then coin slot kasama yung gray, pero pwedeng hindi na isama yung gray. And then meron ka dito ang boot flash. Ayan siya, boot flash. Ito boot flash. Ito guys, ito. And then LED. Ayan, LED ito. And then meron tayong program and set sa Wi-Fi 5 soft kasi meron siyang set at saka program. And then meron ka ditong 5 volts na fan. And then meron ka ditong mga free na pins para sa charging kung gusto nyo. Ayan, 4 na pins. Then ito para naman sa LCD. And then meron tayong reset, and ito is parang andito rin siya. Ayan siya. Ayan. So kumbaga is dito na lahat, no? So ayan, meron siyang wireless yan, tingnan nyo. Wireless yan. Pang wireless, and pwede rin siyang LAN for both mga operating systems, piso Wi-Fi systems, as Kitty-Fi kasi gumagamit siya ng ESP32, and then Wi-Fi may ESP32, Wi-Fi 5 soft may ESP32. Okay, mas prefer kasi yung ESP32 guys kasi mas mataas yung memory niya, mas madami siyang pins, and kumbaga is futuristic na siya over the 8266. Ang problema kasi ng iba is daw yung ESP32, mahirap i-flash, nag-iinit. So ito versus ito yan, corrected na yung circuit niya dito. Okay, so parang plug and play na siya. Kumbaga is pwede mo na nga siyang i-rekta sa battery operated dito. 12 volts. Okay. Ready na tayong mag-flash, no? Ito. RGB nga rin pala yung lights niya. Pero hindi siya naka-customize. Basta nag-alternate lang yung mga colors. Yan. Then, ito siya. So, since Wi-Fi is isa lang yung ating isa lang yung pwede nating i-flash, wireless lang or wired lang,
Hindi tulad sa Wi-Fi 5 soft na isa lang yung flash mo, bot na siya, wireless tsaka wired. Ito kailangan is, piliin mo kung wireless or wired. Ayan. LAN based or wireless based. So, wireless muna para makita nyo na gumagana. So, ayan. Start flashbot. And COM7 tayo. COM7. Okay. So, kailangan natin pindutin yung boot. Saan ka na? Yun. Yun na. So, nag-flash na siya. Okay. So, hard reset natin. Yan. Then, ayan siya. Tingnan natin kung natin siya. I-reboot natin siya. Okay. Then, balik natin. Okay. Then, check natin sa ating kung mayroong ayun siya. Ayun. So, connect tayo. Ayan. Then, lagyan natin ng mas maganda yung laman ng ng LCD ng 1Pi kaysa dun sa dun sa Wi-Fi 5 soft. Dun sa Wi-Fi 5 soft kasi hindi mo siya pwedeng i-edit. Dito kay 1Pi, pwede mo siyang i-edit. Ayan, so connected na tayo. Then, tayo sa ayan. Ayun. So, nag-open siya kusa. Ayan. So, admin lang tayo. Admin. Okay. And then, dito tayo sa kagad. Natin papalitan na yan. 1Pi. Dito tayo sa may I think meron si sir meron siyang sariling file. Ito. I-check ko mamaya. So, ayan guys, try natin ang mangyayari kasi meron talagang custom setting si sir. Ito, so ilalagay natin to. Ayan. So, yan, nakalagay na siya. Then, tignan natin ang mangyayari. Mommy, Daddy, on the bicycle.
Okay, nakaset na siya. Wait lang. LCD screen. 16:2 natin. Okay. Tingnan natin kung may lalabas. Ayun. Reset na siya. Yan, initializing. So, more or less initializing lang mangyayari dyan kasi wala naman tayong MikroTik na i-bind pa. Time master. So, wala tatlong ilaw nito guys. Yun, tatlo. Ayun. Yan. Yan. So, meron din tayo doon. Pag nagpa-flash ka, yan siya. Visualizing. Yan guys, sawak na natin yung sample ng Universal Sub 32 ESP32 version 1. So yung LAN module niya is andito na. And meron siyang nilagyan ko siya ng LCD. And then meron siyang RGB lights, parang signature na ni Sir Sir Paulo, yung RGB lights. Meron din yung yung ultimate custom board ng ganyan. Yan. So ito, pakita natin na madali lang siyang i-flash at madali lang siyang gamitin. Yan. So COM7, then ESP32. Reset ko muna. And then, ayun na siya. So, na-reset na. Then, scan ulit. COM7. Kung nasundan nyo yung video natin na part 10 sa Wi-Fi 5 of 2025, magagawa nyo ito guys. Mabilis lang siya. Nang walang error. Sundan nyo lang yung video. So, yan. Pa-flash ko na siya. Yan. So, yun. And writing na siya. Ang bilis ding mag-write guys. Hindi tulad ng mga mga ganito. Mga ganito. Bagal minsan. Yan. So, ayos na siya. Then, uhugutin ko. Yan. And then, babalik ko siya. And then, sa may SSD. Tingnan natin kung meron na. Tingnan natin kung lumabas. Yes, gumana na siya. Ayan, kaso lang na bloopers kasi tayo kasi hindi ko pala iniikot yung niya dito, contrast ito sa back ng ating LCD. So may naiikot pala dun. Sorry naman daw. So ayan, meron siya. Yan, so Wi-Fi 5, ESP32 version 4.4. Waiting for setup mode. Ready ka na ba? So ito po, hindi siya universal na. Ultimate Sub-Bendo ESP32 version 1. Yan. So baka tinatanong nyo guys kung bakit wait lang, tanggalin ko muna. Bakit siya ganyan? Yan, nakalabas yung kanyang kakaiba, di ba? Sa documents kasi po guys, documentaries is by default dapat nakalabas siya para
para makasagap din siya ng signal or ma-receive mo din yung signal niya dito. Hindi lang dito. O ayan. So hindi siya yung totally na nakatago like this one. Nakatago, di ba? Ayan, ito nagpo-protrude. Nagpo-protrude siya. Ito po. Ayan. So gamit ko po ito sa Wi-Fi. Ayan, ito nag-flash tayo sa Wi-Fi 5 soft. So yan po. Manufactured siya na naka-protrude yung kanyang antenna. Ito, this one. So ito po, ESP32 na 38 pins. So naka-embed na siya dito. Dito na siya. Embedded po yan. And then, ito pong LAN module 8720 ba to? Tama. 8720 yan. 8720. Kung makikita nyo, ayan siya. Oh. Siya din yan. So naka-embed na din siya dito para hindi ka nabibili ng dalawa nito. Para sa sub-endo mo. Okay, so andyan na siya. Embed na siya dyan. Tapos, nagbigay pa si sir ng dalawang USB port na 5 volts out. And then guys, itong concept ng buck converter na meron siyang barrel jack tsaka terminal, kalimutan ko na tawag dito, na yung wire na lang nilalagay mo, tinuturnilyo mo na lang yung wire. Meron din siya dito. Ayan. Okay. So, may mga advantages kasi yan. Pag dito kasi hindi siya naglo-loose. Dito naman, mas madali siyang tanggal lagay sa power supply. Ayan. So, andito na rin. Ayan. Dito. Dito yung galing yan. So, hindi mo na rin kailangan ito. Hindi mo na rin kailangan yan. At itong mga mga kaik-ikan ko, mga resistor, mga MOSFET, mga voltage regulators, wala na yan. Baka may makita pa kayong opto, wala po dito. Pero wala siyang anti-pitik. So wala siyang anti-pitik. Meron siyang anti-pitik. Mali pala yung grammar ko. Meron siyang anti-pitik. So, kung papansin niyo is, hindi nyo makikita na may opto siya, optocoupler. Ayan. So, andito na. So, Type-C na rin siya, di ba? So, yung mga gamit nyong cellphone, charger ng cellphone, dito na lang. Okay, 5 volts in na yan. So, hindi ka na mong problema kung wala kang pang flash. So, dito mo siya i-flash syempre. And then, 12 volts in yan, hanggang, I think, 14, hanggang 14, hanggang 15, 12 to 15 volts. Ayun siya, 12 hanggang 15 volts. So, made in USA po yan. Siyempre, nasa US si sir eh. And ano po yung mga, kakaiba sa kanya, syempre meron siyang LCD kasi pwede din kasi ito sa Kitty-Fi and tsaka sa Wi-Fi. And then meron din tayong ito yung hiniling ko kay sir eh. Yung mga sobrang pins is ginawa niyang charging port kung gagamitin mo siya as charging port ng Wi-Fi. And then meron din siyang mga iba pang tawag mo dito, terminals dito for setup. So ito yung for charging, ito for LCD setup and reset. And then yung lights mo dito. Then meron pa siyang mga sobrang 12 volts out dito. And then dito naman sa side is meron siyang LED indicators. And so dito naman sa kabilang side guys. Kabilang side. Dito mo ilalagay yung iyong bill acceptor. Ayan o, green, yellow, violet, orange, blue, red. Then yung iyong coin slot naman is 4. Bakit 4? Meron tayong gray, di ba? So gray counter, ground, coin, tapos red. So, nilalagay din dyan.
Okay? So, ayan. Ito na siya. So, ano pa ba yung mga nandito? So, meron siya dito boot and flash. Yung sa ESP32. Hey guys, meron kasi siyang boot and flash. Saan na yun? Ito. Ayan o. Yan. And then, meron tayong reset. Ayun siya. And then, meron tayong ito. Program and then set. Meron tayong switch dyan. Okay? So, kumbaga guys, ito is kung gagamitin mo siya, syempre sub-bendo, tama. Kasi sub-bendo siya eh. So, papasok dito yung LAN mo, papunta dun sa iyong router or dun sa LAN port ng iyong access point kung naka-wireless bridge siya. Or kung media converter yung gamit mo, edi dito mo na rin siya i-power, di ba? So, 5 volts papunta sa media converter, hindi mo na siya kailangan lagyan ng PSU, and then LAN port to LAN port na siya, o di ba? So, gagana na siya. Hindi mo na kailangan ng madaming ek sa loob ng ng box mo. So, kumbaga ito na lang. Paano pa? Ito paano pa? Pag ito kayang i-power pala yung yung access point mo. O, di ba? And sa Wi-Fi 5 soft guys, Wi-Fi 5 soft sa Bendo, meron siyang failover. Failover in the sense na pwede mo siyang i-connect wirelessly dun sa iyong access point. Then, pwede mo siyang i-connect via LAN, wired. And then, pag naputol yung wire mo, lilipat siya sa wireless, gagana pa rin yung sub. O, di ba? Ngayon, pag bumalik na, naayos mo na yung wire mo, lilipat na siya ulit dito sa wired. Ito yung priority niya. Ayos bang feature dyan guys? So, mas maganda siguro pag makikita nyo siya in action. And guys, madaming nagsasuggest na sana daw is na lang, modular itong ESP32. Kasi pag nasira is mas madali siyang palitan. So, ito po yung explanation niya kung bakit mas maganda siyang embedded. Dun po kasi sa modular guys is iba yung version ng ESP is minsan magkakaibang parts. So merong post yan sa sa online merong isang part lang na nagkaiba pero ano yung implication ng isang part lang na nagkaiba doon. Ganun pa rin naman yung function. So nakaka-apekto yun guys kasi general purpose kasi yung modular. Ito is parang in-specify na natin yung purpose niya. So, magiging sub-bendo siya. Ganun. So, yung circuit nito, naayos na para kung napansin nyo dun sa mga nagpo-post ng mga natutulog yung Node MCU, hindi nakakonect, laging offline, etc. Maiwasan natin yung mga ganong issues is embedded ang naging resulta. So, dun sa mga nagsasabi na paano pag nasira pa na, yes, hindi siya madaling palitan pag nasira, pero paano ba siya masisira? O, di ba? Unless sasadyaan mo siyang masira or tatamaan siya ng kidlat siguro. So, bigyan ko kayo ng example. So, ito, bagong ko lang po ito hindi ko pa siya hindi pa nga siya umabot ng 1 month sa akin itong unit. At ginawa ko guys, syempre dahil malikot ang aking kamay, so nirekta ko yung solar dito. Wala pong battery yung solar, so solar panel papunta sa solar charge controller, then yung load side nilagay ko dito kasi 12 volts naman. Yung problema guys, nung paglagay ko ng wire dito is nag-short circuit siya kasi biglang lumipat yung solar charge controller from 12 volts to 24 volts. Ngayon, nangyari is sunog itong IC nito. Yan. Kita yan. Itong IC na to, sunog yan guys Ayan
Sunog siya. Tinanggal ko. Yan, pinatanggal ni Sir Paulo kasi yan yung umusok. Umusok siya. Yan o, kita nyo. Yan. So, tinanggal ko yung IC na yan. Pero nakita nyo naman kanina na i-bind ko ito, di ba? At nagamit. Di ba? So, gumagana pa rin siya kahit wala na to, di ba? So, hindi, yun nga, ang point namin guys is, hindi siya basta-basta masisira as long as hindi siya sasadyaing sirain. Di ba? Oh. Kasi nga, yung ano nito, yung circuit nito guys is naayos na. Wala nang tulog-tulog, mga ghost credit, or mga auto credits, mga pitik lighter, ganon. Wala na yung mga yun, naayos na kasi. Compared doon sa magiging modular, na every time, kasi bakit siya modular? Kasi hindi ka siguro sure doon sa kanyang circuit, kaya paano kung ganito, paano kung ganyan. So, palitan na lang. Na, ito kasi, yung design niya is sinigurado na para walang palitan. Okay? So, yun po yung sagot doon kung bakit siya embedded at bakit mas maganda yung embedded kaysa doon sa modular. Dag ko pa po doon is kapag modular siya guys, siyempre bakit siya ginawang modular? Kasi nag-aalanganin baka masira di ba? Baka masira. So pag ginawang modular yan guys at baka masira is yung 150 mo na na Node MCU, yung 250 mo na LAN module, 300, 400 din yun. Paano kung 4 na beses, 3 beses kasi isang taon na nagpapalit ng ganun, 1, 2 din yun, di ba? Tapos mamaya, pagpalit mo is sira pa rin, di papalitan mo ulit, ganun, di ba? Kasi hindi nag-umakma, parang ganun. Kasi nga, hindi lahat ng ng versions ng Node MCU pare-pareho. Pare-pareho yung function, pero yung parts hindi lahat pare-pareho. Kung nagigets nyo. Okay na yan. Ito ang next natin. Ito. Micro USB ang gamit ko kasi luma pa yan. And yan siya. So, andito yung boot niya. Ayan o. Dun. Yan. Boot. So, ipa-flash ko siya. Then, okay. So, ayan, laging ganyan, fatal error. The new way to earn money with links on the internet, called Linkvertise.net.